Ayan, purihin ng Panginoon. Uusad tayo ng ating lesson dito sa last leg ng ating homiletics class. And titingnan natin kung ano pang magandang idagdag dito na makakatulong sa inyo. But before we go further, iniling kong yumuko tayo at manalangin. Lord, maraming salamat sa kabutihan ninyo. Maraming salamat, Lord, na in our ministry of preaching, nakikita namin ang kabutihan mo. Kami mismo, Lord, na nagdi-deliver ng mga salita mo, Lord, ay nanonourish sa mga salita mo. Kami yung unang nakikinabang sa spiritual power ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat na sa pamamagitan ng klase namin na ito, through online platform, Lord, na enhance namin ang aming skill, kaming mga nasa preaching ministry na, at yung mga wala pa sa preaching ministry ay naihahanda sila para sa mga opportunities later, Lord, na gagamitin mo rin sila, Lord, in communicating the faith, in encouraging our brethren, and in helping to guide the younger disciples, Lord, towards maturity. I-bless mo, Lord, ang klase namin, Lord, and gamitin mo ito, Lord, to sharpen our skills, develop our capability to share your word in a clearer and more accurate manner. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin, pati yung mga hahabol later sa recorded version. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, in our homiletics class, na-tackle natin una is the topical sermon. And then we just had the textual sermon. And then uusad na tayo dito sa expository sermon. So expository sermon is a mas malalim or mas marami tayong pag-aaralan dito. So I divided itong session natin in three sessions to cover itong expository. Kasi in our online class, wala na tayong homiletics 2. I designed this course na pinag-combine ko yung homiletics 1 and homiletics 2. So though it will be longer, pero isang sem na lang. So parang ganun yung anyway, sa inyo naman, you are more advanced. Nandyan kayo sa college level, graduate level, or beyond the high school. And then yung edad rin ninyo is more advanced. So mas marami na kayong nakitang preaching. So hindi kagaya sa mga younger, mga students sa Bible school na baguhan. So at least yung fast track methodology is mas advanced talaga kayo. So I made a specific title dito sa homiletics part na nilagyan ko ng title na Faithful to the Word, an introduction to expository preaching. And ang basihan nating text dito is 2 Timothy 2:15, which is the specific part na rightly handling the word of truth. Yan yung pinaka-goal ng expository preaching, to handle the word of truth in an accurate manner. Okay? So, ayan, hahatiin natin ito. Ito yung outline ng homiletics. Outline ng expository natin sa session 1, which is today. And then itong natin, yung the preacher and the book. Yun yung titingnan natin. Tayo na tagapagsalita at yung Bible na ginagamit natin na pinag-uugatan ng ating sinasalita. Bakit mahalaga ang expository preaching? We would be answering that question. So, ano ba ito? Ano yung dapat na attitude natin towards this kind of preaching? Yan yung i-cover natin sa class natin ngayong gabi. And then by Wednesday, yung workman's tools naman. Yung the bridge, anong ibig sabihin dito sa the bridge? This is more on the hermeneutical part. So, ibig sabihin nito, mag-i-introduction tayo sa hermeneutics dito. Ipapaunawa ko ang ilang principles ng hermeneutics, though possible na yun yung susunod na subject natin, the art of interpretation. And then we will discuss the big idea
Though may introduction na tayo sa big idea kasi inintroduce ko na sa inyo sa topical and textual ito. And then yung organic structure. Ano yung paggawa natin ng structure ng expository preaching? So, yun yung itatakal natin sa by Wednesday. And then by next Sunday, yung from study to sermon naman. So from yung pag-gather natin, pag-analyze natin ng isi-sermon nating passage towards the delivery. So itatakal natin dito yung application ng pinag-aralan natin. So na background study mo, paano ka maggagawa ng application? The dynamic, the Spirit's power. So we never attempt to study and deliver a message without the empowerment of the Holy Spirit. So we are Pentecostals. We need to capital on that. And the lifelong workflow. Kasi yun yung i-cover natin dito. Okay, so punta tayo ngayon dito sa session 1. Session 1. The Preacher and the Book. So yan yung session natin ngayon. So imagine natin ang mga kaharian nung sinaunang panahon. Ang ginagawa ng hari nagpapadala sila ng mga mahalagang mensahe sa mga malalayong probinsya ng kanilang nasasakupan. For example, sabihin na lang natin na yung si Nebuchadnezzar sinakop niya ang Israel. So Israel became a province of the Empire of Babylon. Parang ganon. And then, magpapadala sila ng mga mensahe. Bago, for example, sabihin na lang natin na si Nebuchadnezzar, bago siya a-attack sa Israel, they will send, magpapadala sila ng mga herald. Yung herald is tagapaghatid ng balita. Yan yung kinakanta natin tuwing December. Hark the herald angel sing. So, ayan. Minsan, nagpapadala sila ng offer of peace. So, bago sila aatake, they offer peace. Why not surrender? Why not pledge allegiance? Yung tinatawag natin sa mga world war natin ngayon, yung giyera ng Iran saka Amerika, meron yung mga negotiation na sinasabi nila. Bago magpatuloy ang giyera, may mga mensahero ang bawat partido. So, ayan. Or nagde-declare sila ng bagong law. For example, King Darius ay bagong batas. Outlaw na nila ang pananalangin. So, ang public na mga pananalangin sa ibang Diyos, it should be all addressed to King Darius. So, magpapadala yan ng herald sa lahat ng probinsya, lahat ng bayan, yan, para maipatupad yung bagong batas or a promise of protection. So, yun yung trabaho ng mga heralds, tagapaghatid balita. Sa panahon kasi natin ngayon, hindi na ganyan. Ang mga daluyan na mensahe mula sa ating mga presidente, ginagamit nila yung so meron yung tagapagsalita ng presidente, si Auntie Claire. Ang media, Philippine Television. Meron rin yung CBN. So, yun ngayon kahit social media ay ginagamit na ngayon na platform. Pero noon walang mga technology na ganyan, and this is the way they communicate. Paingay. One minute manglig ko. Naawan si signal na ni Pastor. Yung garod medyo choppy. Herald. And then, bigay siya sa kanila ng mga scroll. So, Medyo choppy ka, Pastor. Awan mangig. Paputol-putol.
ng fluctuation. At ninyo ayaw so hindi lang siya na Mr. Yes. Uh, yep, Choppy. Ngayon, paputol-putol eh. Mangit yung mga signal. gagawin natin dito. Internet rope. So, okay na? Wala pa rin. Ay, wala. Happy pa rin, Pastor. Naawan ka man. Na. Ang koneksyon. Medyo kanina umulan eh. Tapos medyo mahangin na rin. So ayan, may kuwan ako dito. Mayatin, Pastor. Okay na ba? Opo. Pero Ako mo lang dinaduma. okay. Joke. Sige, tuloy natin. Okay na? So I hope tuloy-tuloy na to. So yan, pinapahalo niya heralds, mga mensahero. And then ibabasa nila yun. Ibabasa yon. Kasi what does the king mean? So anong herald were acted to explain nila accurate idea. So Awan ka lang. Maawan-awan ka manin, Pastor. ng bagong idea. Or hindi sila magdadagdag. Hello? Wala, choppy ata tayo talaga. Pastor, Maawan-awan ka, Pastor. Paano kaya to? Ata sa nagtuduan na tatay, Pastor, nagpigsa. Sungarad Pastora. Yun yung kwan eh. Tumigil naman na. Pero kwan, network. Paano ko ba ikukuha? And then root. Log in. Try ko lang mag-diagnosis sa network. Nawawala. Internet connection status, okay naman na. And then device, clear man yun, Pastor. kukan pa rin. Clear, medyo clear yun, Pastor. Clear na. 1. Okay, sige, try nating ituloy. So yun,
yung ipinapadalang herald, may obligation rin siyang i-expound or explain. So hindi siya magdadagdag sa mensahe. But he can use illustrations to communicate the point of the king. So that should be the thought of the sermon. So hindi ka nagdadagdag ng sarili mong thought. Ang goal mo is to be as accurate as possible sa point ng king. So yun, ganun yung context ng mga herald. Now, bakit kailangan nating mag-preach sa ganitong paraan? Yung expository. So bago natin pag-usapan yung method, may mga tatlong conviction tayo regarding sa preaching. Bakit ba yung preacher kailangan niyang i-bind yung sarili niya sa certain passage ng scripture na ni-explain niya? So may tatlong conviction tayo or paniniwala natin regarding dito sa expository preaching. Regarding sa faith natin. Una is the nature of the scripture, the preacher's role, and then the goal of preaching. So punta muna tayo sa conviction, yung unang conviction, the nature of the book itself. So itong scripture, sabi sa 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed. Itong hinahandle natin na message, it's a living thing. Buhay ito. It is powerful. So, ayan, imagine na lang natin sa winter. So, sa mga time na January, February, yung kamay natin, pag malamig, minsan binubuguhan natin ng hininga natin para uminit. Yung breath na yun, it carries your life. It carries your warmth. Parang ganun yung salita, di ba? Kaugalian natin, ginaganyan natin, and doon binubugahan natin ng hininga natin yung kamay natin. Yung parang ganun, ibinibigay ng Panginoon yung init ng hininga niya so that mapainit tayo. The Bible is the product of God's own breath. So from His very being. So hindi ito ancient relic lang from history. So ang conviction natin it is alive and active as stated in Hebrews 4:12. So, yun. Imagine na lang natin ang sabihin na natin sa inyo yung may mga asawa. Tagal na ng panahon na pero you found a love letter mula sa asawa mo sa isang drawer na sinulat pa noon, nagliligaw ang stage pa lang kayo. So, but those words, yung nakalagay sa love letter na yun, still carry the weight of that relationship. So, maybe it will rekindle yung hilig ng pag-ibig. You'd read, babasahin mo yung every word nun na carefully binabalik ka sa damdamin ng nakaraan. So, ayan. You try to reflect on the heart behind it noon. So ayan, parang yung Bible kasi is God's written testimony of His love. Yung nasasalamin dito yung character niya, yung plano niya for the redemption, and hindi ito dinadissect na hindi kagaya ng pagdissect ng mga nurse sa palaka. Nung college kami, dami kong nakakasalubong diyan sa University Belt ng Manila na mga nurse na may hawak-hawak na tawag nito specimen nila ng palaka na dinadissect. We don't dissect the word of God na parang palaka sa laboratory. We listen to it like a voice of the one we love. So parang ganun. We treat it that way. So the Bible carries God's own life and authority. Yun yung unang conviction natin dito. Now, sa pangalawa, yung pangalawa naman, yung description, tayo bilang mga preachers, ano yung description sa atin? So, the preacher's job, ano yung tungkulin natin? We are steward. We are not owner. We do not own the words. But the words were entrusted to us. Yung parang yung illustration natin kanina na herald. So,
Actually, sa 1 Corinthians 4:1, tinatawag tayo ni Paul na stewards of the mystery of God. So itong tayong mga steward, minamanage natin yung pag-aari ng iba. Yun yung concept ng steward eh. So for example, may kaibigan kayo, or sabihin na lang natin yung amo ninyo. Ipinagkatiwala sa inyo yung susi ng kaniyang, so iba yung bahay ninyo, sabihin na natin na may isang apartment siya. Ipinagkatiwala niya sa iyo yung susi ng isang apartment. And then sabi niya, itong apartment na ito, darating yung may bisita akong darating. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Aasikasuhin mo yon, iaayos mo yon, and then, ayan, ihanda mo yon para sa darating na special visitor ko. So, ayan, syempre, hindi mo gagamitin yung apartment na yon para sa sarili mo na pumunta ka doon para natulog, pumunta ka doon para parang sarili mong bahay, parang gano'n. Hindi sa iyo yon. Susundin mo yung instruction ng amo mo sa paggamit noon. So, ayan. Parang ganun rin yung message of God. So, tayo kasi pinagkatiwala sa atin na yung flock ng Panginoon, yung mga people of God. And sabi niya, ihanda natin sila. Ihanda natin sila. And we use the word of God to prepare them. So our role is to deliver the words intact. So parang kung yung apartment na yun, we deliver it. I-hand over natin sa bisita niya na malinis, i-hand over natin sa bisita niya na maayos, at hindi nakakahiya para sa amo mo. Parang ganon. So it's presentable. So parang ganon. Yung job natin, we are steward, not an owner. So we do not own the church, yung mga people. They are entrusted to us. And then we prepare them. And then God gave us the tool to prepare them. Okay? Yun yung pangalawang conviction natin. And then pangatlo, yung goal. Conviction natin regarding goal. So, ang goal natin is transformation ng buhay at hindi lang transfer ng information. So, ayan, ipinangako ng Panginoon na yung salita niya ay hindi babalik sa kanya na walang saysay. So, it does not return to him void. I-accomplish ng salita niya kung ano ang desire ng Panginoon. Isaiah 55:11. Yan yung sinasabi ng verse natin. God's word will accomplish what He desires. Sa Ilocano, ang agsubli kanya na nga ungaong. Now, expository preaching, itong style ng preaching na ito, trinatrato niya yung word of God na seryoso. Parang, for example, yung doktor. Hindi ka nag-recreate ng buhay. So, pag may pasyente, maingat ka sa pag-asikaso sa pasyente. Kung i-operate mo yan, hindi ka naman source ng buhay eh. So, you cooperate with the body design. So, tinitingnan mo lang kung ano yung nakakasagabal sa magandang pag-ayos niya. So, parang yung church sana, yung tool na binigay ng Panginoon is the word. So parang ganun, maingat nating i-apply yon. Gagamitin natin yung scalpel for example. So yung word of God is our scalpel. Hindi yung mga clever stories natin or mga opinions natin. So ang power resides on the word. So ang goal natin kasi transformation. Hindi lang tayo nagtra-transfer ng information. So yun yung isa alang-alang natin. So ayan. So, ano yung take away natin dito? Kung naniniwala tayo sa tatlong conviction na ito, yung conviction natin sa word, which is alive, powerful, yung conviction natin regarding sa role natin as preachers, and then yung conviction natin regarding sa goal of preaching. Kung naniniwala tayo sa mga ito, we treat it with a trembling yung fear. So we handle this book na maingat with full humility. So hindi tayo
Ilocano katang basta-basta. So we treat it carefully. So ayan, and then pupunta tayo ngayon sa description ng ano itong expository preaching. Itong expository preaching ang akala ng ilan parang word for word, verse by verse na pag-e-explain. Expository preaching parang verse 1, verse 2, slowly na pag-i-explain. Sabihin mo yung isang verse, i-explain mo. So parang iniisip nila boring. Others think parang dry na academic lecture. So pwedeng mali itong dalawang description na ito. Ito yung titingnan natin na definition. So expository preaching is preaching where the main point of the passage ang nagiging main point ng sermon. And the structure of the passage, siya yung nag-shape sa structure ng sermon. So, ang pinakatumbok dito is fidelity or the faithfulness. Faithfulness on how the word was given. It's not about how many verses na kino-cover mo. So, yung faithfulness mo sa main point ng passage. So, sige, magbibigay tayo ng illustration dito na dalawa. For example, yung compare natin the illustration of the taxi driver and the tour guide. Diyan sa Hong Kong, pag sasabihin mo sa taxi driver na dalhin mo ako sa Christian Worship Center, Shungwan. So, pagtingin ng driver, tinignan niya sa Google, Shungwan. O dito sa street na ito, nakita niya yung mapa. And then, alam na niya kung nasaan yun. So, ang gagawin ng taxi driver, ididirekta ka niya sa pinakamalapit na rota para maabot mo yung direction mo, yung destination mo. So, ayan. Hindi mo pwedeng sabihin sa driver na ikot mo muna doon. So, hindi. Ang taxi driver, he makes it as possible na to bring you to that place as fast as possible and in shorter distance. So, kaya yung mga taxi driver, alam nila yung mga pasikot-sikot and they know some shortcuts. So, ayan. Alam niya yung rota niya and ang goal niya is dalhin ka niya sa destination, hindi ipakita sa iyo ang kagandahan ng Hong Kong. So, dadalhin ka niya doon ng mabilis. Parang ganun ang topical preacher. So, parang dinadala ka, para siyang taxi driver na dinadala ka niya sa point na agad. So, ayan. May destination siya, yung topic, love of God. May topic siya. And dadalhin ka niya agad doon. At gumagamit siya ng mga selected verses para madala ka ng pinakamabilis na paraan sa topic na gusto niyang tumbukin. So karamihan sa atin, pag gusto nating pag-usapan ang love of God, ginagamit natin agad yung John 3:16. Yun yung pinakamabilis. So para ma-explain mo yung love of God. Now, yung tour guide naman, parang halintulad ito ng expository preacher. Ang trabaho ng tour guide, itutur ka niya. Minsan, dinala ko tong mga bata noong bakasyon doon sa Manila. And I brought them sa, anong tawag nito, sa National Museum. And may dalawang museum doon Anthropology and sa So, dinala ko doon. So, actually, doon pagpasok mo sa museum, may mga rota 'yan. May mga rota. So, ang tour guide susundan mo 'yan. Sasabihin ng tour guide follow me. And then pupunta sa may mga araw-araw pa minsan May mga direction 'yan. May mga historical, lalo na pag museum ang pupuntahan mo talaga. So, ipapakita mo yung punto doon and then sasabihin mo yung details, siguraduhin mo na wala kang mamimiss sa mga detalye, ipapaliwanag mo kung anong ibig sabihin nun. So, ayan.
Hindi mo pwedeng sabihin sa tour guide na pwedeng laktawan na lang natin itong floor na ito at diretso tayo sa taas. So for example, si Chandler's anthropological kwan. Pwedeng diretso tayo sa third floor, sa dinosaur area. Hindi, yung pag sumunod ka sa tour guide, susundan mo lahat 'yon. So hindi ka pwedeng mag-skip. Hindi ka pwedeng go straight to the destination na kayat mo. So the path dictates the journey. So yung expository preacher, para siyang tour guide na dinadala ka sa specific passage ng scripture. Kung paano yung flow na pagpapaliwanag ng nagsulat, sinusundan mo yon. Ipinapakita mo sa kanila yung bakit niya sinasabi ito, ano yung sitwasyon nila noon, itinuturo mo ba. So bakit sinabi niya ito pagkatapos nito, at bakit yun yung sinasabi niya pagkatapos ng verse na ito. Ituturo mo sila para mag-grasp mo yung sinasabi ng nagsulat. So parang ganon. That is the description, illustration regarding ng topical at saka expository picture. Okay? Nire-raise lang kayo ng kamay kung may question kayo doon. So ayan. So ganun yung pwede natin gamitin na illustration. Or another thing, imagine natin yung uso dito yung Food Panda. I don't know kung may Food Panda sa Hong Kong. I think meron yung mga food delivery. Food Panda and Grab. Grab food. So, ayan. Yung chef, yung nagluluto, naghahanda siya ng mga nutritious na pagkain, perfectly balanced na pagkain, or sabihin na natin, ang order mo is galing sa Jollibee or McDo. So, parang gano'n. Yung delivery boy, yung Grab boy or yung ang tawag nito, Food Panda delivery boy. So, ang trabaho niya dadalhin niya yung pagkain sa customer ng intact. Hindi niya bubuksan 'yon tapos tatanggalin niya yung vegetable, papalitan niya ng candy. Hindi pwede 'yon. So, ayan. Actually, parang ganon. Para tayong mga delivery people for the bread of life. Hindi natin itatamper yung meal. So kung paano ine-explain ni Paul, susundan mo yung flow of thought ni Paul. So parang ganon. So we simply serve it warm and explain kung ano yung nasi-serve. So invite the people to the feast. So parang tinuturo mo kung yung tourist guide illustration, ituturo mo sila sa mga detalye. Kung yung delivery boy naman, i-deliver mo, assist. So parang ganon. Yun yung expository concept. So may common misunderstanding, kahit ganon yung illustration natin, may common misunderstanding pa rin. Na, hindi ibig sabihin nito na mechanical ka sa pagtuturo na. Sinasabi ng verse 1 ganito, tapos verse 2 ganito, point 2, hindi naman ganon na verse per verse yung pagpapaliwanag mo. So, for example, a sermon sa whole chapter pwedeng expository kung faithfully niya na naiko-communicate yung central idea ng chapter. So it doesn't mean na verse per verse ka. Ang expository is what is the central idea na kino-communicate ng nagsulat dito. And pwede mong ituro sila sa lahat ng bahaging yun, pero ang dinidiscuss mo is yung central idea. Hindi ka nagdadagdag ng kung ano-ano doon. Ang ini-expound mo lang is the central idea. So, pwedeng verse by verse yung approach mo. Yung approach mo is verse by verse, pero hindi mo na-uncover yung big idea. Kasi ang explanation mo sa verse by verse, sarili mo pa rin interpretation. So, may nakikita akong mga ganon. Ina-explain nila yung verse 1 ni Paul gamit si John. So, nagko-quote sila ng iba. Hindi mo pa rin nasusupport yung big idea ng nagsusulat. So, ayan, pwedeng ganon. Ang nangyayari sa'yo pag ganon, running commentary ka lang. Hindi yun sermon. Na-explain mo sa pagkaintindi. So, it's about the text message and shape. So, hindi siya rigid format. Kahit yung isang chapter explain mo, basta central idea yung central idea ng sulat yung binibigay mo, that is expository preaching.
Okay? So, yun yung kwan. So, take note that yung central idea. It's not the way you deliver. So, for example, sa akin kanina, I preach on the the metamorphosis. Romans 12 verse 2. But ini-expound ko yung central idea ng buong Book of Romans. Na ang detalye na gusto kong pagtuunan yung point ni Paul when he is explaining verse 1 and 2. So, in-explain ko na, kasi sa verse 1 kasi is, in view of God's mercy. Therefore, in view of God's mercy. So, yung therefore, yung first chapter 1 hanggang chapter 11 ng Book of Romans, diniscuss niya yung fall of man, yung goodness ng creation of God, the fall of man, the wages of sin is death, and then diniscuss ni Paul yung ginawa ni Kristo, the sacrifice of Christ, and then yung justification by faith. Dinescribe niya yung ganon, yung kagandahan ng plan of God. So verse 1 ng chapter 1 hanggang sa last verse ng chapter 11, Paul is expounding the goodness in view of God's mercy. Yung God's mercy na sinasabi niya, what's explained sa chapter 1 hanggang chapter 11. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. So parang gano'n. And then in verse 2, so do not be conformed to the pattern of the world, but be transformed. So ayan. Ang kino-communicate ko is, what is the central idea of Paul in that? I try to expound the idea and I use the metamorpho. So, yung be transformed, yung kanya. Ano kayang concept ni Paul dito? Bakit ginamit niya yung metamorpho? So, yan yung pinanggalingan ng salitang metamorphosis. Yung from yung caterpillar, nagiging chrysalis yan, nagiging cocoon. Tapos, nagiging butterfly. So, yun yung concept na ginamit kasi ni Paul. Yun yung word na pinili niya And that is the concept. So, ayan. And ni-expound ko yung quote niya na yung pag in-offer natin yung sarili natin sa Panginoon, we yield to the will of God. We yield to His words. We will be transformed. It's in a passive manner. Passively. Natatransform tayo hanggang sa from a caterpillar, nagiging butterfly tayo. So, parang gano'n. Makulay, maganda. So, ayan. So, hindi siya verse by verse yung approach ko. But I am bringing out the central idea. So, ayan. So, pwede ko rin i-approach yun ng verse by verse. Pero sa tingin ko kasi boring pag ganun So, you try to be creative rin. So, ayan. So, there are many ways. Pero ang goal natin dito sa expository is sigurado ka, nakuha mo yung central idea. Hindi mo maumpisahan ang expository preaching pag hindi mo naunawaan yung central idea na kino-communicate ng nagsulat. Okay? So, ayan. Dahil ganito, natuon tayo sa central idea, pupunta tayo dito. So, nakalimutan kong i-move kanina itong mga illustration natin. Okay? So, yung common misunderstanding, expository preaching does not mean you must go verse by verse slowly. A sermon on a whole chapter can be expository if it communicates the central truth. A verse-by-verse lecture without the big idea is just a running commentary, not a sermon. Okay? So, ayan. Kahit mag-verse-by-verse ka, explain that verse-by-verse in communicating the big idea. So, kahit verse-by-verse yung ginagawa mo, kung hindi yung big idea ang dinidiscuss mo, big idea ng nagsulat, that's not expository preaching. Commentary ka lang. Okay? Ayan. Yung definition natin, kung yung definition natin sa expository preaching is about faithfulness, fidelity, yung posture sana, yung character sana natin in handling the word of God is fear. So, hindi yung natatakot tayo, but trembling in a sense na, hindi, holy privilege ito Maingat ka sa pagbe-believer ng punto ng Word of God na this Word can transform. Pag hindi yung Word na yun ang na-deliver ko, they will not be transformed.
Because word ko yung nakarating and my words cannot transform. So, you make it as possible na fine words. So, for example, kung niyog sana, inigad mo and then you extract the juice of the word. So, ayan, you try na talagang pipigain mo pag nakuha mo na yung gata. And that is what you deliver. So, parang that can make the meat and the gulay na magiging Bicol Express. Pag hindi yung gata ang nailagay mo ay yung juice, yung tubig ng niyog, hindi magiging Bicol Express yan. Hindi transform yung karne at gulay at magiging yung intended na kalalabasan. So, ayan. So, parang pagtrato natin ito ng isang mahalagang artifact. So, ayan, maingat tayo. For example, may mga museum. Hindi pa ako napupunta dyan sa I don't know kung yung museum dyan sa mapapansin niyo sa mga museum, hindi nila ipapahawak sa inyo yung artifact. May mga salamin dyan. Kasi maingat yung pwedeng dahil sa kalumaan na yun, pwedeng pag ginawakan mo yun, mababasag or masisira. So, ayan, pinapakita ko kay Kinasidian yung mga laman ng yung pinuntahan naming museum, yung manunggul, yung mga jars na kung saan nila nilalagay yung ashes ng mga ninuno natin noon. Nakikita mo sa 1,000, old 1,000 pesos yun. So, ayan, nakita nila sa museum. So, parang hindi mo mahahawakan. Nandun yun sa loob ng salamin. Now, pag ipinahawak sa'yo yun, pag nabasag mo yun, million yun. Million ang presyo nun. So parang, ang nangyari sa atin, ipinahawak sa atin ang priceless na bagay. Na ito, pag nasira ito, valuable yung effect nito sa Kung na-alter yun, hindi na yun yung formula. So for example, kung nanonood kayo ng mga alchemy, regarding alchemy, yung mga, ano bang alchemy? Mga mangkukulam. May mga formula na pinaghalo-halo sila, buntot ng pagi, may mga pinaghalo-halo na. Pag may mali kang isa, may nilagay kang Ricardo doon, either magiging paano illustration natin dito? Magiging prince or ogre. So parang gano'n. So bago yung effect. Kaya maingat tayo. Kasi the word of God can transform. At we believe in that. Kaya pag na-deliver natin ng clear yun, kaya maingat tayo sa pag-deliver, make sure na it is clear. Kasi it will transform them. Pag mali yung na-deliver natin, hindi yung punto, baka it will destroy them. So, ayan. Maingat tayo. Medyo kakabahan tayo sa pag-handle. So, yung fear dito, it means hindi yung ibig sabihin nun, yung natatakot tayo na hindi nawa natin madagdagan ito ng sarili nating. So, yung mga illustration sana natin is to support the idea na ibinibigay ng nagsulat. Hindi para baguhin yung direction niya. Yun yung expository. It's not about your idea. It's about his idea. At kung may gagamitin man tayong illustration or explanation, it is to support his idea. Hindi natin babawasan. Kasi may mga ganun dagdag bawas. Dahil hindi pabor sa doktrina mo yung isang verse na yon, tinanggal mo na. So, kaya may mga hard verses talaga. May mga hard verses talaga. Mga debatable verses. Kasi hindi natin ma-identify ano yung punto niya. Kaya nga sabi ko, karamihan ng Word of God, sabihin na nating 95%. 95% sa Word of God, they are clear. Mga around 5% lang ang mga debatable, ang mga bagay na pinag-aawayan ng mga theologians. So, ayan.
Kukunti lang yon. Pero inuubos natin yung panahon natin sa pag-aaway-away doon. So, ayan. Maingat tayo kasi yung ibang theologian, dahil hindi sumusuporta sa pananaw niya, yung isang verse doon, iiwasan niya yon. Hindi niya i-wrestle yun how to reconcile. Kaya nga lagi akong sinasabi sa inyo na hanapin niyo kung saan magsasalubong yan. Saan magsasalubong, I always do that. At maingat tayo doon. So, wag nating iwasan ang ilang verse, wag nating dagdagan naman. So, kasi madidistort. So, kaya ako pag nagdi-deliver ako ng mga debatable verses, I am honest in pointing out. This may mean ito. Pwedeng ganito ito. These are debatable verses. I make it clear. So, ayan. So, but makikita mo naman kung titingnan mo ang chapter 1 ng Romans, sana diretso yan. Parang may flow of thought si Paul na dinidiscuss. Tingnan mo yung flow of thought niya. Kung yung isang verse medyo tagilid, pag binasa mo parang hindi, titingnan mo na paano mo ia-align yon. So, tagilid, ganyan siya. Paano mo ia-align yon? Interpret that verse in alignment to the thought na kino-communicate niya sa kabuuan. Okay? So, ayan. So, yung humility naman, yung una kasi is fear. Ang ibig sabihin naman ng humility is yung attitude natin na we cannot change people's heart. Kasi minsan, pag nagpre-preach tayo, we attempt to change people. And sometimes, gumagamit tayo ng mga ginagamit natin or tinitwist natin yung words to hit people. So, ayan. Kaya sa akin, kaya di ba yan yung complaint minsan sa church? Nagpapatamaan. We do not weaponize. We do not weaponize verses. We explain it as is. Kaya maingat tayo in our humility. We always ask, am I going to that pulpit to hit someone? Or am I going there to explain the word of God? Maingat tayo doon. So, nakakatakot yung what? So, ayan. Yung spirit, yung Holy Spirit, nandyan lagi yan. Pag-guide tayo. Lord, am I handling the word fearfully and with humility? So, hindi natin mababago yung puso ng tao. You just, yung sabi ko nga yung conviction, you just deliver the word of God. And then let that word and the Holy Spirit transform them. So, tool lang tayo. Tagapagsalita lang tayo. So it means we prepare with diligent study, but preach with dependent prayer. Okay? So, ayan. Kasi minsan, in our aim to transform people, nadadagdagan natin yung thoughts natin ang nai-deliver natin. So, ayan. Ang point lang natin sana, bring out the thoughts of the original writer and support them so that people may understand them. So, ayan. So, ayan, that's our first session. It's already almost 11, 3 minutes to 11. So, eto, may bibigay akong exercise. Read Psalms 1 or mamili kayo dito. And then pray and read it slowly 5 times. And then ask, Lord, what is the main truth you want me to see? Write it down and be ready to share. Okay? So, marami kang isaalang-alang dito. Ano yung punto nung nagsulat nito? Ano yung gusto niyang i-communicate? Ano yung sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan niya? So, ayan. You parang yung sinasabi nila na wear their shoes. Pumunta ka sa mag-time travel ka, pumunta ka sa sitwasyon nila. Kaya diyan pumapasok kasi yung culture
pinag-aaralan mo yung background nila noon. Bakit sinasabi ni Jesus dito na yung asin, pag natapak-tapakan na pag wala ng alat, itatapon na. Anong gamit ang nun? Asin sa kanila noon. Ano yung ibig sabihin ng idiom na yun noon? Kaya ka babalik sa mga sitwasyon na yun. Para magta-time travel ka to understand the point of a certain passage. Okay? So, ganun yung dito. So, ito ang nangyayari sa akin, ginagawa ko dito, ang expository preaching ko, ginagawa ko sa devotional. Sa devotional kasi, for example, may continuous reading the Psalms. Ugaliin mo na sa pag-i-study mo, ganun, bumabalik ka sa background nila. Bakit niya sinasabi to? Ano kaya yung sitwasyon nila? I-train mo yung sarili mo na sino ba tong nagsasalita? Sino yung kausap niya? Bakit niya sinasabi yon? Ano kaya yung nangyayari sa kanila? You train yourself to ask those questions kasi ibabatay mo dun yung interpretation mo. So, ayan, sa regular na pagba-Bible study mo, sa devotional mo, ganun lagi yung gawin mo. And then, makikita mo na matatambakan ka ng sermon. Ma-appreciate mo yung mga words of God pag palagi kang ganun. Okay lang na mabagal. Pero, mabagal man, pero masarap naman na menu. Okay? So, this is our first session. Next, on Wednesday, pag-aaralan natin yung workman's tools. So, titingnan natin yung hermeneutical bridge. Paano? So, yun sinasabi ko na. Yung mga right questions. Dapat marunong kang magbato ng right questions. Kasi yung mga questions na yun yung mag-guide sa'yo sa pag-explore sa salita ng Panginoon. Pupunta tayo sa hermeneutical part. Mag-introduction tayo sa hermeneutics. And that's, yun yung ating topic sa susunod na linggo. Okay? I-take note nyo ito. Or you can choose any passage na gusto ninyo. Hindi lang siya verse. For example, chapter. So, sandali lang. Babalik ako. May kukunin lang ako. Okay, for example, sa Bibles ninyo, I don't know kung makikita ninyo, kung magbabasa ka, for example, dito sa John, may makikita ka dito na mga, tag dito, mga, parang may mga titles siya, and then yung buong block na yon, for example, itong John chapter 6 verse 7 sa Bible ko, sa NIV, hindi kita eh. So, sa John chapter 6 verse 7 may title siya sa taas. Ang nakalagay sa title niya is many disciples desert Jesus. And then makikita mo yung paragraph niya dire-diretso yan hanggang sa end ng chapter 6. And yung chapter 7 may title na naman siya doon na iba. Ibig sabihin itong unit na ito, it's possible na yung may title na yon yung block na yon isang passage yun na tip na pwede mong in-depth study. So, ayan, may kino-communicate siya na thought. So, parang ganun. Titingnan mo yung isang chapter, isang paragraph, mga ganun. Iintindihin mo ganun. Or pwede ring yung buong book i-exegete mo. Di ba, na-sample ko last time sa inyo yung paggamit ng Bible Project. So, yun yung ginagawa nila, di ba? Yung buong chapter, yung Colossians ba yung pinag-aralan natin noong last time? Yung ginawa nating sermon? In-explain niya, itinur niya tayo sa buong book, di ba? Parang ganon. Pero pwede rin itur ka sa isang chapter lang, parang ganon. But anyway, sa next meeting, pag-aaralan natin yung hermeneutics part nito and makikita rin natin yan. Okay? So, before we end, may question kayo rito? Information lang tayo ngayon. Very, Clear naman?
Yung internet lang ba malabo? Okay. So kung walang question, sige, let us pray and ito close natin ito. Lord, maraming salamat. You entrusted your words to us. Your words are so precious, Lord, because it communicates your character. It communicates your identity. Sa pamamagitan nito is mas maunawaan ka namin at mas may-align namin ang buhay namin sa iyo, Lord. Mararamdaman namin, makikita namin dito ang pagmamahal mo and mas nakikilala ka namin ng mas malaliman. Mas nauunawaan namin yung mga kalooban mo. At sa pamamagitan ng mga salitang ito, Lord, ay natara-transform kami. Lord, I pray, Lord, na sa pag-aaral namin ng handling your word, I pray, Lord, na bless mo kami, bigyan mo kami ng pagkaunawa. I pray, O Lord, na the Holy Spirit will guide us, Lord, sa aming pag-aaral. Bless mong bawat isa sa amin, Lord, kahit sa pamamahinga namin ngayong gabi. I pray, Lord, na ikaw ang magbalik, Lord, ng aming kalakasan para sa mga gawain na naman namin bukas, Lord. Maraming salamat. I-bless mo ang bawat isa sa amin, kahit yung mga manonood sa recorded version. Hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And good night. Good night. Good night, Pastor. Thank you. Yes.